Good morning, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Si Bato de la Rosa, naka 3 points eh. Rank 3, hindi pala 3 points. Nasa rank 3 si Bato de la Rosa. Kaya nakapagyayabang ito. Ang yabang ng dating ngayon eh. Sabi niya, galit kasi ang taong bayan sa administrasyon ni PBBM. Kumbaga, itong kanilang ranking, number 1 si Bato, number 1 si Bongo, number 3 siya at si Marcoleta nandiyan dyan sa top 12. Ito daw po yung revenge votes. Naghihiganti daw po ang taong bayan sa gobyerno. Ibig sabihin daw po nitong mga boto na ito, dismayado ang taong bayan sa administrasyon ni PBBM dahil ipinahuli si Digong, ipinaaresto, kay PBBM pa rin talaga ang sisi nila, no? Ipinaaresto si Digong dyan sa International Criminal Court. Yan pa rin po ang pinaninindigan niya. Kaya iyan daw po isang revenge vote. Ang yabang ni Bato Malamang sa malamang may plano ito eh. Baka magpresidente ito o vice-presidente pagdating ng 2028. Kasi syempre paninindigan niya. Number 3 ako eh, top 3. May pagkamayabang ito, ka-coffee. Ang sinasabi niya dito, wrong move. You know? Wrong move. Wrong political move. So ang isip talaga nila, yung pagpapaaresto kay Digong ay political move. Mali daw po, nagkamali ang gobyerno doon sa pagpapaaresto kay Digong. Sa tingin ninyo, hindi bang marirealize ng kampo ni PBBM yan? Na yung pagpapaaresto kay Digong, yung ina-assume ninyo na si PBBM ang nagpaaresto, hindi ba nila na-realize yan na makakasama yan sa kanilang political career? Kung political na talaga ang iniisip nila, kung yung pagkapanalo lang ng alyansa ang iniisip nila, malamang sa malamang, alam nila yan na makakaapekto sa kanilang grupo, makakaapekto sa administrasyon, makakaapekto sa alyansa yung pag-aaresto kay Digong. Kung politika lang ang iniisip. Pero hindi. Kaya hindi nyo pwede sabihin ngayon na, ayan, nagkamali kayo. Bakit nyo kasi pinahuli si Digong? Wrong move, political move, ang sinasabi ni Bato. Hindi yun eh. Hindi political kasi. Kasi kung political yan, for sure, alam ni PBBM yan. At hindi nila gagawin yan base sa inyong assumption. Tingin nyo eng-eng yan? Tingin ninyo mananalong presidente yan? Kasi hindi ito usaping political, usapin ito ng hustisya. Kaya inaresto yan ng Interpol dahil commitment ng Pilipinas sa Interpol yan. Kahit makakaapekto pa yan, sige kayo na mismo nagsabi, makakaapekto yan sa administrasyon at nakaapekto base sa inyong interpretasyon. Anong gagawin natin? Mandato natin yan eh. Pananagutan natin sa Interpol yan eh, na makiisa tayo sa Interpol. Wala sa ICC, pero sa Interpol. Ano sasabihin ni PBBM sa Interpol? Wait lang, huwag nyo munang arestuhin si Digong kasi mag-e-election kami. Mas gusto nyo ba yon? Selfish? Iniisip yung kapakanan ng mga kandidato? Hindi na pumasok sa isip ng presidente. Kasi masisira tayo sa Interpol kapag binigo natin yung ating commitment. Parte tayo ng Interpol eh. Parte tayo ng international community. Humingi sa atin ng tulong ang Interpol para maaresto si Digong. Kailangan natin gawin yan. Hindi option yan. Required tayo. Pananagutan natin yan. Dahil tinulungan din nila tayo. Kasi kung tayo hihingi ng tulong, tutulungan tayo ng Interpol. The same way, humingi ng tulong ang Interpol, bilang party tayo dyan, bilang may commitment tayo dyan, tulungan natin sila. Arestuhin ang pugante. Arestuhin ang hinahanap. Hinahanap nila si Digong eh. Humingi ng tulong ang ICC sa Interpol. Alam naman, pigilan ni PBBM yun para sa politika. Swerte kayo, ganyan yung administrasyon. Kasi kung wise itong administrasyon na to, kung strategically o politically wise, tulad ng sinasabi ninyo, bakit niya ipapaaresto yan? Kung alam niya na makakaapekto sa kanyang mga kandidato. Dapat matuwa pa kayo dahil hindi political ang presidente. Dahil hindi politika ang inisip ng presidente, kundi ang hustisya para sa mga tinukhang. Kundi ang pag-honor sa commitment natin sa Interpol. Ang yabang ni Bato dito, wrong move, wrong political move. Yung sama ng loob namin sa ginawa nila kay Tatay Digong, ipakita namin yan sa balota. Ang yabang. Absolute ba yung statement na yan? Absolutely true ba yung statement niya? Definitely hindi. Kung galit ang gobyerno, kung galit ang tao sa gobyerno, sa tingin mo may makakalusot na alyansa? Definitely wala. Ang papasok lahat ay Duterte. Kung galit ang tao base doon sa claims ni Bato de la Rosa, hindi mananalo si Lacson, hindi mananalo si Soto, hindi mananalo si Pia Cayetano, si Erwin Tulfo.
Si Lito Lapid, yung 5 na yan na parte ng alyansa, si Camille Villar, ekis na natin. Kung galit ang tao ha, kasi galit ka, ini-endorso ni PBBM yan eh. O, idadamay mo na, galit ka sa gobyerno eh. Hindi mo iboboto. So maling-mali itong assumption ni Bato de la Rosa na ito ay revenge votes. Ang nangyari ay revenge votes daw. Galit sila, ipinakita nila sa balota. Isa pa, kung totoong galit ang tao, dahil hindi nila iboboto ang alyansa, iboboto nila ang Duterte. Kung talaga maka-Duterte sila. Kasi yan ang kondisyon ni Duterte. Kalimutan nyo na lang ako kung kakalimutan nyo lang din ang Duterte. O bakit 3 lang lumusot out of 10? 3 out of 10. Bakit hindi lumusot sila Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc? Bakit 3 lang ang lumusot sa Duterte? Kung totoong galit kayo, pinakita nyo yung galit nyo. Kung galit kayo, hindi kayo boboto ng alyansa. Duterte lang iboboto ninyo. Bakit hindi nangyari? Nagyayabang lang to si Bato. Kung baga naka-jackpot ito, hala, sige, yabang na. Ang yabang eh, oh. Wrong move, wrong political move. Strategic siya, pinapalabas siya dito, strategic siya, ha? Iba talaga si Bato, oh. De La Rosa said Filipinos expressed through ballot their dismay at the administration's decision to send Duterte to The Hague, Netherlands to face the International Criminal Court who had investigated his tukhang. O, nag-assume na naman kayo dyan. It conveys the sentiments, sana yun? It conveys the sentiments of the Filipino people, sabi niya sa kanyang interview sa ANC. He added that his and Go's rise in the rankings came with a heavy cost of Duterte's freedom. Wow, ang drama, oh. Ang sinasabi niya, parang malungkot siya. Hindi ako naniniwalang malungkot siya. Na yung pagkapanalo nila, yung pag-angat nila dyan sa resulta ng eleksyon, ang kapalit naman daw ay pagkakakulong ni Digong. Okay lang. O sige, yan ang pinapalabas nila. Nakakulong naman si Digong. Parang nagdadrama, no? Yes, nanalo kami ni Bongo, pero nakakulong naman si Digong. Yun daw ang kapalit. Ayun, kunyari nagdadrama. Self-interest din naman ang iniisip nyo dyan. Hindi si Digong ang iniisip ninyo. Sarili ninyo ang iniisip ninyo. Political career ninyo ang iniisip ninyo. Hindi si Digong. Dahil kung si Digong, sana sinamahan nyo na yun dyan para may nag-alaga. Diba? O pinag-usapan din. Kanina, pinapanood ko yung interview na kay Karen Davila eh. Tinanong siya. Kasi lumutang na naman yung balita ka, Coffee. Nagsalita si Conti, diba? Si Attorney Conti. Yung mga abogado ng biktima dyan sa ICC. Nagsalita na malaki yung tsansa na aarestuhin din ang 2 senador. Siyempre, tinutukoy niya dito si Bongo at si Bato. Malaki yung tsansa base dun sa sinasabi ni Conti. Tinanong siya ni Karen Davila, what will happen? Sabi ni Bato, I am ready. Yan lang ang reply niya, I am ready. Kasi ayaw niya raw i-telegraph. Hindi ko alam kung napanood niyo ba? Sinasabi niya, I don't want to telegraph. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya sa telegraph. Pero ang pinupunto niya, reading between the lines, ayaw kong ipaalam na sa TV o kung kanino man yung magiging strategies ko, magiging move, which is tama lang din, ka-Coffee. Kung ikaw strategic ka, hindi mo naman talaga ibubulgar kung ano yung plano mo, di ba? Kasi kaing-inga naman yan. Sabi niya, inulit-ulit siya binabaliktad-baliktad ni Karen Davila yung questions Pero ang sagot niya talaga, I am ready. Yun lang, ready ako pero hindi ko ipapaalam sa inyo kung ano yung move ko. Tinanong, ano ba, magtatago ka ba dyan sa Senado? Magpapaprotekta ka ba dyan sa leadership ng Senado? Sabi niya, I am ready. Pero ang tansya ko dyan, magtatago yan. Hindi papahuli yan. Kasi alam niya na pag hinuli siya, dinala siya sa ICC, wala na siyang kawala dyan. Noon pa man niya sinasabi niya na hindi na siya madadalaw ng mga apo niya. Sundalo yan si Bato Police, sundalo. PMA graduate Hindi yan papahuli. Tapos papabilanggo siya doon. Si Digong lang naman yung parang nagpakaisda ito na mabilis madakip mabilis mahuli Definitely, si Bato, sinasabi niya, I am ready. Senador siya, 6 years yan, and I believe, within 6 years, maglalabas ang warrant of arrest yan. Pero mukhang hindi niya na matatapos ang kanyang termino na nag-a-appear siya dyan sa Senado. Magtatago yan, ka-Coffee. For sure, magtatago yan. Sinubukan niya na. Diba? Nung na-arresto si Digong, March, umingay din yan na may mga susunod na warrant of arrest Sino ang hindi makontak? Si Bato. Hindi na siya makontak. Nagtago na siya. Kasi they were expecting na susunod na yung warrant of arrest niya. Nagtago na si Bato dyan. Tapos ngayon, senador siya. Senador ka na, papahuli ka pa. Definitely hindi niya gagawin yan.
Pero ready daw siya. Hindi natin alam kung ano yung kanyang move. Pero malinaw naman sa move niya, magtatago siya. Kasi anong proteksyon ang kayang ibigay ng Senado? Let's say Senate President Chis Escudero, pero bali-balita mukhang si Tito Soto ang papalit na Senate President, di ba? Kaya ba ni Tito Soto na protektahan si Bato de la Rosa at huwag ibigay sa Interpol? Kaya niya ba? Yan ang tanong dyan. Si Digong nga, dadating presidente, na surrender ng gobyerno. Sabi nyo ha, assumption nyo, na surrender ng gobyerno. Nahuli ni General Torre, dating presidente ha, ito pa si Bato na senador. Si Digong. Hindi nakalusot. Anyway, sige. Pag-usapan natin itong sinasabi na working with admin other senators. Ito yung topic ng ABS sa balitang ito. Meanwhile, De La Rosa said he was willing to set aside differences with other senators with opposing views, particularly those from the administration. Hindi ako naniniwala na kaya niya makipagtrabaho doon sa ibang mga administration senators or mga senador na against dito sa mga Dutertes. Sa lahat sana ng mga manalo, I hope and pray na kung pwede, ihinto na natin ang Bangayan. Bangayan pala tingin niya sa debate. Debate, trabaho niyo yan, magdebate kayo dyan para mag-come up kayo with the best laws. Trabaho niyo yan, hindi Bangayan yan. Anong ibig sabihin niya ba kasi? Aggressive kasi ito si Bato. Ano gusto niya? Suntukan ba? Bakbakan niya ba ang gusto niya? Siguro, yan ang tinutukoy niya Bangayan. Debate, argumentative. Hindi Bangayan ba yun? Diba, nag-uusap lang kayo dyan eh. He claimed that he and members of what he called the opposition have only been reacting to Malacanang's actions against them in order to survive. O, kasalanan pala ng Malacanang ngayon yan. Reactive lang pala sila. O, Malacanang talaga ang may problema. Sinasabi dito ni Bato, kami daw na opposition, nagre-react lang kami sa ginagawa ng Malacanang. Parang hindi totoo yun. Diba? Sinong una nag-imbestiga dyan sa Senado? Sa fake video kay Jonathan Morales. Yan ba ay reaction sa ginawa ng Malacanang? Parang baliktad ah. Nag-react ang Malacanang doon sa ginawa mong investigasyon. Parang baliktad ah. Talagang pabiktim talaga itong mga to. On Tuesday, President Marcos Jr. acknowledged the defeat of some Senate bets he endorsed and urged winners to work with the administration towards an honest government regardless of party or coalition. O yan ha. Unang nagsalita ang presidente. Baka sabihin ninyo si Bato ang unang nagsalita dyan. Kahapon, naglabas na ng statement ang presidente. Mag-work tayo together. Ang problema kasi, yung iba dyan, totoo lang, ibang senador dyan, grupo nila Bato, malinaw naman ang gusto nila. Ayaw nila kay PBBM, yan ang malinaw. Baka nga nagpupondo pa yung mga yan sa mga kilos protesta para paalisin ang presidente Kasi gusto nila si Sara ang iupo dyan. Ang presidente na, nagsabi, he urged winners to work with the administration towards an honest government regardless of party or coalition. Now, ang tanong, if ever, mag-proceed na yung impeachment trial dyan sa Senado, titingnan nyo ba yung merit ng kaso ni Sara Duterte o boboto lang agad kayo pabor kay Sara without looking at the merit of the case? O kahit gaano nakatibay yung articles of impeachment, kahit gaano nakatibay yung mga ebidensya na ipresenta ng prosecutors, titingnan nyo ba? Isang malaking tanong yan direktahang tanong yan kay Bato at sa grupo nila. O wala nang tingin-tingin dyan sa ebidensya, siguradong boboto na kami pabor kay Sara Duterte. Di ba yan ang kondisyon? Kaya kayo in-endorso ng isang religious group. Ayaw nyong ma-impeach si Sara Duterte. Sapul kayo dyan. Honest government ba yan? Honest governance ba yan? O yung loyalty sa mga Duterte? De La Rosa hopes Marcos and his Senate allies go with that direction, saying the Duterte-affiliated senators, and I quote again, are not the opposition who will oppose for the sake of opposing. Wow. He said they would be willing to support government programs they see as good. Talaga ba? 3 years na kayo nandyan 3 years ang administrasyon. Nakita ba natin sinuportahan yung gobyerno? Di ba hindi? Di ko alam. Kay Bato, wala akong nakita na pagsuporta nyo sa administrasyon. Ang nakita ko lang, mga maisog rallies, na alam naman natin na may mga nagpopondo dyan sa maisog rallies at gusto pabagsakin itong gobyerno. Birahin si PBBM, gawa ng fake news. Yan, sila Harry Roque. Sino bang kadikit niyan? Na sumira sa gobyerno. Siraan si PBBM. Yan ang nakikita natin. Tapos sasabihin nyo,
Willing daw po silang suporta ng gobyerno ang mga government programs they see as good. Talaga ba? Nagpapatawa ba kayo? 3 years na, nakita ba natin sinuportahan yung gobyerno? Hindi naman ah. Meanwhile, De La Rosa also commented on the possible fate of the impeachment of Vice President Sara Duterte with the composition of the upcoming Senate, which will convene as an impeachment court. Sabi niya, hindi nila kontrolado, hindi raw po kontrolado ng admin, tinutukoy niya, hindi nila kontrolado. Pagdating sa Senado, iba ang galawan dyan eh. We are like 24 independent republics, sabi niya. O sige, iba ang galawan nyo pala dyan sa Senado. Sino ba kasi nagsabi na kontrolado ng presidente yung impeachment? Kayo yan, Senado yan, bakit kayo magpapakontrol? And I don't think na kukontrolin kayo ng gobyerno. Si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, kukontrolin ng gobyerno? Sa tingin niyo papakontrol yan? Andiyan na si Marcoleta, papakontrol yan kay PBBM? Kayo lang nagsasabi niyan. O baka palabasin ninyo na kinokontrol kayo, pero bakit kayo nagpapakontrol? Total, independent naman kayo dyan. At dapat independent kayo base sa ating konstitusyon. O bakit kayo magpapakontrol dyan? O ginagawa nyo lang narrative na naman yan. Kasi priming na naman yan para pag na-impeach si Sara, ang palalabasin ninyo, ang gobyerno na naman ni PBBM. Si PBBM na naman may kasalanan dyan. Oy, mga diskarte din nyo. Huling-huli na natin yan. So, sige, i-komento ka, Coffee. Baka may mga gusto po kayong sabihin, may mga opinion kayo, may mga reaction kayo. Ilagay nyo lang dyan sa ating comment box, no? Facebook, YouTube, pwede nyo gawin yan. Yung mga nasa Facebook, marami nakikinig sa atin sa Facebook eh. Pero marami-rami na rin tayo sa Facebook. 70,000 na po tayo sa Facebook, no? Pero sa YouTube, 430,000 na po tayo. Baka yung mga nasa YouTube, baka gusto lumipat sa Facebook, okay lang. Follow na po kayo sa ating Facebook page, ang Ka-Coffee. Mga nasa YouTube, baka di pa kayo nakasubscribe, so po sa kasubscribe na, click lang po na subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Nasa TikTok, yung mga younger generations, pwede rin po kayo pumunta sa TikTok, i-click nyo lang Ka-Coffee yung subscribe dyan sa TikTok. Okay? I'll see you in my next video, Ka-Coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po.